Lord Jesus, thank you for forgiving all my sin. Thank you, Lord Jesus, for your love, dying on the cross. Lord Jesus, be my Lord, be my Savior, and be my Master. Thank you, Lord Jesus. Holy Spirit, thank you for your fellowship right now. Because you are the God who create light and bring peace. You are the God who established everything, Lord God. Protect every one of us. Make your face smile upon every one of us. Bless every one of us and keep us. May you lift up your countenance and give everyone your shalom. Please seal our prayer. The glory, honor, praises, power belongs to you before all time, now and forever. In Jesus' wonderful name, amen and amen. Praise the Lord. Same, pero iba. Ang nag-iisang girlfriend mo sa radyo, DJ Lindsay. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit, pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Ako nga po pala si Brian ng Cubao. First time ko po na sumulat dito sa Lihim ng Liham. I am 32 years old at yung girlfriend ko naman po ay 30 years old na. Ilang buwan pa lang po kaming magkasama as a couple. Dati po kaming office mates, DJ Lindsay. Palagi kaming nagkikita, sabay pumasok at sabay din umuwi. Yun nga lang, na-rotate ako ng branch. Kaya ngayon, hindi na kami magkasama. DJ Lindsay, lately, mas napapansin ko na mas madalas niyang maikwento at naging bukang bibig niya na po yung bagong boss niya na lalaki. Sa tansya ko, nasa 50s na po si Sir at kasal na po. Naiirita ako kasi madalas daw mag-joke si Sir ng kung bata-bata lang ako, liligawan na kita. Yun daw ang palagi niyang joke sa girlfriend ko. May mga ganong banat. Pero naisip ko naman, baka nagagandahan lang yung boss niya sa girlfriend ko. Okay naman. Kasi si Sir, balita ko, mabait naman daw talaga. Although bago nga lang daw siya sa branch na yun. Family guy. May takot sa Diyos. At magaling daw makisama sa mga tao. Pero nung huling beses na bumisita ako sa branch nila, nakita ko na palagi na siyang nasa likod ng girlfriend ko.
Palagi niyang pinapatawag kahit hindi naman siya ang personal secretary nito. Meron naman siyang sariling office at iba ang table ng girlfriend ko. Pero palagi siyang pinapatawag sa opisina niya. Hindi ko po alam kung anong dapat kong isipin, DJ Lindsay, pero it bothers me a lot. Nababother ako dahil lagi siyang kinakausap at parang sinasadya pa ni Sir. Nung sinabi ko naman po sa girlfriend ko na hindi ako komportable, sinabi lang niya sa akin na harmless naman daw si boss. Then lately, binigay na sa kanya yung susi ng vault. Ibig sabihin, sila na ang partner sa pagpasok sa vault. Nag-overthink lang ako. Pero tama ba? Hindi ko alam, DJ Lindsay, kung napapraning lang ba talaga ako. How can I resolve this? Mahal ko ang girlfriend ko. Pero hindi ko alam kung paano ba magtiwala sa mga nasa paligid niya. Ano po bang dapat kong gawin, DJ Lindsay? Sana po matulungan ninyo ako. Muli, ito po ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Hi, Pangga! Tayo friend po ang estasyon na same, pero iba! Pangga, we are number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo Energy! Ay nako, ayan na naman tayo sa mga boss-boss na yan, mga boss-bossan na yan. Ang problema sa mga boss na yan, yung mga mahilig kasi magbiro. Wow! Diba? Eh, hindi naman natin, syempre, naiintindihan ko naman si Jowa, itong si boyfriend, dahil hindi niya naman kilala si Sir, si boss, dahil bago nga lang daw doon sa branch, no? Pero kasi, alam mo yun, maganda nga na transparent sa'yo yung girlfriend mo, diba, Brian? At least nagkikwento siya. Pero syempre, it's up to you na kung paano mo i-consume, kung paano mo tatanggapin yung mga kwento ng jowa mo. Diba? Ano bang masasabi mo tungkol dito? Ano daw ba at paano daw ba i-resolve nitong si Brian yung kanyang problema with the situation na meron sila ng girlfriend niya? Diba? Hindi niya kasi syempre, hindi niya na palaging nakakasama yung girlfriend niya. Dati-rati, nasa isang opisina lang sila. So, nagkakakitaan sila ng galaw. Ngayon, nalipat na ng branch si Brian at hindi niya na alam kung ano bang nangyayari kapag wala siya. Wow! Nung last time daw na pumunta siya, lagi na lang pinapatawag yung girlfriend niya sa office ni boss. Ay, di balita yan. Di ba? So ano ba dapat gawin? Ano ba daw yung dapat, paano daw ba dapat ito i-resolve? Mahal na mahal niya daw yung girlfriend niya pero hindi niya alam kung paano magtiwala sa mga tao sa paligid ng kanyang girlfriend. Sabihin mo sa akin kung ano naiisip mo na pagdaanan mo na ba to? Mahal ko Pangga ko, baby ko. Dali, chorvahin mo kami ng mga opinions mo at advice mo. I-message mo ako or mag-comment ka dun sa ating Facebook account. Hanapin mo yung live natin. We are so live on Facebook. Facebook.com/EnergyFM1067. By the way, ito po ang lihim ng liham. Mahal ko Pangga ko, baby ko. At kasama niya po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Lindsay. Lihim ng liham. Ano bang gagawin? Sabi po ni Harvey, ask her to stop it.
If it really bothers you, anxiety caused by your partner is a problem na kailangan ma-resolve the soonest, pare. It's not because you don't trust her, but because anxiety, worries, and doubts are little cracks sa relationship na kapag binabayaan in the name of trust could lead to a point of no return in the future. Ay, oo, baka pagsisihan it is. Pero syempre, make sure na you don't abuse the advice. Making her avoid every guy she meets is a kind of manipulation and obsession. Know the difference between obsession and security ng relationship ninyo. Yun lang pong masasabi ko. Lihim ng liham. Sabi naman ni Jay, pare, you should set boundaries, establish your position on the matter. If she complains about you being controlling, alam mo na ang kailangan gawin. Lihim ng liham. Sabi naman ni Gino, just communicate and tell her what worries you. And if hindi pa rin nagbago, dapat mag-cross ka na ng line. You need to act as a partner na. Yun lang po. Lihim ng liham. Feeling ko naman hindi siya nag-overthink. Natural lang sa isang lalaki ang magselos din at talaga naman pong pag-isipan yung mga kinikwento ng babae. Sabi ni Lori Ann. Diba? Ano bang masasabi niyo? By the way, we are live nga pala on TikTok. Hello po sa mga nasa TikTok world. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan. Mabuhay po kayo. Pero basa po tayo ng comments. Ang sabi po ng mga pangga natin ay, wait lang. Chorvahin muna natin yun. Sabi ng mga pangga natin, nako! Oo, Gabriel Martes, DJ Lindsay. Ang bagay po na kanta sa story ni Sender ay Talk About Us by Jennifer Lopez. Thank you po. Sige, we'll try to play that. Sabi ni Annalisa, good morning po sa inyong lahat. Sabi naman po ni Arch, insecure much? Kung panatag ka sa tibay ng relationship ninyo at tunay na may trust ka sa jowa mo, this shouldn't be an issue. Hindi mo makikita kung gaano ka-loyal siya sa'yo. Totoo nga naman. Loyalty is the best policy. Charing. Sabi ni Anthony, good morning, my favorite DJ Lindsay. I miss you po at ang ganda niyo po sa suot ninyo. Thank you. Oo, nasa ng comment dyan? Anthony, tumulong ka naman, Anthony. Ano bang masasabi ninyo? Paano ba magtitiwala sa mga nakapaligid sa jowa mo? Lalo na kapag hindi mo nakikita yung mga galaw ng jowa mo, hindi mo nakikita yung treatment sa kanya ng mga kaopisina niya. Paano? Sabi ni Enteng, good morning, Lindsay. Lagi ako nakikinig sa'yo araw-araw hanggang 11 ng gabi. Ano? Parang iba naman yata yan. Enteng Kabisote. Oo. Dali na tumulong kayo. Kasi ako, ang masasabi ko dito, mahirap talaga. Para ka kasing nangangapa niyan sa dilim. Hindi mo alam kung paano. Pero doon nga talaga papasok yung trust. Wow! Yung tiwala ninyo sa isa't isa. Diba? At saka, diba, well, hindi rin naman natin siya masisisi dahil lang sabi niya nga, ilang buwan pa lang sila ng girlfriend niya. So siguro yung pundasyon ng tiwala ay hindi pa ganun ka-solid. Diba? Kasi ang tiwala mabubuo yan sa maraming challenges na dumadaan sa kanilang dalawa. Hindi yan basta, sige, pagkakatiwalaan kita. Ang swerte mo naman pag ganon. So, alam mo yon, siguro ito yung first step. Sabihin mo sa kanya, i-communicate mo sa kanya kung ano yung nararamdaman mo towards the situation. Sabihin mo sa kanya, natatakot ako. Dahil ang dami ko nang na-experience na ganyan, ang dami ko nang narinig na story about that. Yung tipong sinasabi harmless, pero ikaw harmless ka sa kanya, pero siya ba? Diba? Tsaka alam mo, kapag lagi silang magkausap about trabaho, wala tayong problema doon. Wow! Pero kapag it goes beyond trabaho, like, kumain ka na ba? Lunch tayo. Lunch tayo, ganyan, coffee tayo. Ay, yun ang X na yun. Oo, pare X na yun. Kasi dyan dyan nagsisimula, 'di ba, magiging komportable sila sa isa't isa. Coffee lang, kokol lang, 'di ba? Yung tawag nila, coffee, kokol. 'Di ba? Coffee lang. Tapos syempre sa pagkakape ninyo, silang dalawa lang yung magkasama, 'di ba? O, anong gagawin sa mga kape-kape na ganyan? Anong pag-uusapan? Office matter pa din ba ang pag-uusapan? I doubt it. Diba? Mahirap yan. Kasi ito, kapag nakasanayan na yung mga ganyan, yung mga kokol-kokol lang, coffee lang, or lunch out lang, nagiging komportable kayo sa isa't isa, nagkakaroon kayo ng exchange of thoughts, nagkakaroon kayo ng exchange of stories, conversation na wala namang kinalaman sa trabaho, doon mabubuo yung pagiging komportable nila sa isa't isa, diba? And then, the tiwala, diba, will follow. Magiging, alam mo yun, magtitiwala sila sa isa't isa. Hanggang sa hindi mo mapapansin, hindi ka na hinahanap ng jowa mo, yung boss niya na lang palagi ang hinahanap.
Diba? Ang mga babae pa man din gusto yung tipong mag-guide sila, yung matatalino. Attracted ang mga babae sa ganyan. Yung expert sa ganito, magaling magsalita. Hello. Kung experience at experience lang din. Di syempre mas maraming 50 anyos, diba? Ikaw 30 ka pa lang. At diba, nasa 30 ka pa lang, diba? So, dapat iset mo na agad kung ano yung kailangan iset. Sabihin mo sa kanya na nakakaramdam ako ng para bagang nakakaramdam ako ng panibugho. Sabi panibugho. Sabihin mo sa kanya. Tapos for context, sabihin mo ka sa kanya kung bakit ganun yung nararamdaman mo. 'Di ba? Kasi ganito yung naiisip mo. Sabihin mo sa kanya na mahal mo lang siya. Kaya mo naiisip yung mga ganong bagay at ayaw mong mawala siya sa'yo. Wow! Sabi ni Annie Mer, magsabi ka kung anong nararamdaman mo tapos magtiwala ka pa din kasi wala ka pa namang nakikita. Sabi naman ni, sino pa yung mga nandito? Amrel, paano po tumawag DJ sa Messenger? Sandali. Wala tayong tawag-tawag dito. Mamaya pa yon sa Hot Stories. Oo, mamaya. Sabi naman ni Choyams, pre, nako! Tinuka na yan. Hoy, anong tinuka? Bakit tinuka? Tinuka na yan, joke. Magtiwala ka lang sa girlfriend mo. Kung mahal mo, dapat meron kang trust sa kanya. Communication is the key, pare. Ikaw ang bahala dyan. Si Annalisa, Pansipani, tiwala lang po kung talagang mahal niya, mahal nila ang isa't isa. Sabi naman ni Fonky, harmless na yan si Sir. Balahibo na lang ang tatayo dyan. Hay, hindi ka sure! 50 lang eh. Hindi ka sure dyan. Amrel, sorry naman po, ma'am. Ano ka ba? Okay lang yun. Walang problema. No harm done. Mamaya ka tawag doon ha kay Gandang Kara sa Hot Stories. Ayan. Tapos ito, naniniwala ako ha na, ayun nga, kailangan mong iset yung boundary mo at saka kailangan mong magpakalalaki, magpaka-boyfriend sa kanya. Ngayon, pabayaan mo lang siya. Kasi the more na pipigilan mo yan, yung isang tao, the more na iko-control mo yung mga dapat niyang gawin, the more na magkukumawag yan, masasakal yan. Mapalalaki man o mapababae, dyan ako naniniwala. Ngayon, pabayaan mo lang siyang gawin kung anong gusto niyang gawin. Doon mo malalaman kung paano kanya tatratuhin bilang boyfriend. Paano kanya irerespeto bilang boyfriend. 'Di ba? Kapag pinabayaan mo siya, kumbaga sa aso, 'di ba? Sa pet natin, mga fur babies natin, pabayaan mo siya. Tanggalin mo yung leash, pabayaan mo siya tumakbo ng tumakbo. Pag napagod yan, babalik at babalik yan sa'yo. Diba? Pag nagutom yan, babalik at babalik yan sa'yo. Pag nakaramdam sila na gusto nila ng lambing, diba? Gusto nila ng cuddle-cuddle, babalik yan sa kanilang amo. Wow! Diba? So, ganun din sa mga karelasyon natin. Diba? Mas maganda yung hindi natin masyadong sinasakal kasi doon mo malalaman how they would, face the situation, 'di ba? At saka kung paano yung treatment niya after mong sabihin na hindi ka komportable doon sa ginagawa or doon sa sitwasyon na meron siya with the boss. 'Di ba? So, doon natin malalaman kung nirerespeto ka ba niya? Binibigyan niya ba ng halaga yung sinabi mo na hindi ka komportable? Paano ba yung gagawin niya? Lalayo ba siya? Didistansya ba siya? O patuloy pa rin yung gagawin niya at baka mas lumala pa? Well, kapag mas lumala pa, alam mo na kung saan ka lulugar. That's another problem. Okay? Aha. Sabi ni Yor, hindi ka pwede magmahal kung wala kang tiwala at hindi ka pwede magtiwala kung hindi mo mahal ang isang tao. That is so true. Sabi dito, kahit itali mo yan, kung gustong makawala, gagawa at gagawa ng paraan yan. Hoy, totoo! Diba? Sabi ni Amrel, diba? Totoo yan. Kapag ang tao magloloko, kahit nasaan pa yan, sinong kaharap niya, anong oras yan, kahit katabi ka pa niyan sa kama, magloloko at magloloko yan. Diba? Kung ako sa'yo, ayusin mo na lang. Tiwala ka lang sa kanya. Tapos magdasal ka, ipagdasal mo yung sitwasyon ninyong dalawa. Kasi i-reveal din sa'yo ng Lord kung ano yung dapat mong gawin in the long run. Wow! Sabi naman ni Sylvia, good morning po, TJ Lindsay. I'm sure meron na silang something dalawa pero lihim lang talaga. Makikita naman po sa kilos nila. Dahil relate ako dyan, Miss Lindsay. Masarap daw yung nakaw-nakaw. Excited pumasok sa work. Ayan. Kaya boy, kausapin mo na lang. So, pinag-overthink mo naman tong si Kuya. Diba?
So, carry mo na yan. 9:29 on the clock, giving you something from side A. This one is called Foolish Heart. Dito pa rin yan sa 106.7 Energy FM. Pangga! Huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo, Energy!